Before we start, allow me to read a passage which can be found at Matthew 14, verse 25 and 33. And it says here, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. So what can we see here sa passage na binasa natin dito? Makita natin na ang Panginoon ay lumakad, no? Siya ay lumakad sa ibabaw ng dagat. And then lahat na nakakita sa kanya ay nagsabi na sila ay yumuko at sila ay samba sa Panginoon at sabi niya, truly, you are the Son of God. Okay. So dito natin makikita na tunay ang Panginoon natin, He is a God of what? He's a God of nagpapakita siya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kadakilaan, pero tayo ay, sabi nga dito, sila ay sumasamba at kinikilala nila ang Panginoon bilang anak ng Diyos. Okay? Minsan kasi may nakikita tayo na mga pangyayari sa paligid natin, ngunit nakakaligtaan natin na ang lahat ng bagay ay tunay nga dahilan sa pag-ibig ng Panginoon because of He is who He is as the God, the Son of God, si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang buhay upang tayo maligtas sa tiyak na kapahamakan. Ang malaga lamang ay tayo lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan at kilalanin natin siya na Panginoon ng ating buhay. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong kapahayagan sa araw na ito. Natunay nga po na ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng lahat ng pagsamba, ng lahat ng papuri, Panginoon. Salamat po, Panginoon Ama, na maging sa pagkakataong ito, kami makakaasa ng iyo pong kapatawaran sa aming kasalanan. Kami makakaasa, Panginoon, ng iyong presensya na samsasama sa amin, O Diyos. Maging sa patuloy ng pag-aaral, paghahanda ng bawat isa, para sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Umaasa po kami, Panginoon, na buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa at hayaan mo, Panginoon, amang banal ay iyo pong paggabay, ang iyo pong wisdom, O God, ang siya pong matanggap ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na kayo lamang aming pinapapurihan, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So I guess nakita nyo naman siguro yung result ng ating pong practice test. Actually, nagkakaano na po, na-intertwine na po natin yung surprise test, yung practice test natin, kasama na din yung inyong graded test. Lahat ng ito ay bahagi ng ating paghahanda upang kayo ay maging ganap na handa, maging ready kayo sa darating po na June examinations. And I would like to remind each and everyone na hindi pa po nakapag-submit, nakapagpadala o nakapag-comply ng kanilang mga requirements, no, para sa licensure examinations. Agahan nyo po, ipadala nyo na po, no, yung inyong mga requirements na yan. Number one, yung requirements ninyo para sa examination itself sa DOH. Pangalawa, yung requirements ninyo na video na yun maging basis natin sa inyong oral and practical examination. You have to submit to AUSA sa amin ng inyong pong presentation ng 3 stages of massage, kasama na rin yung 5 basic stroke manipulation na imimimik lang ninyo po, kumbaga gagayahin nyo lang po yung maging senaryo na nandoon kayo sa harapan mismo ng assessor ng DOH. But during your presentation, meron kayong, of course, may model kayo, meron kayong kunwari inyong assessor na mag-a-assess sa inyo at the time, and then kayo na magpi-perform based sa ating manual, no, based sa ating napag-usapan na mga kaparaanan mula doon sa pre-massage, massage proper, and post-massage. So I hope and pray na isubmit nyo na maaga para ma-assess na natin na maaga. And then even if you are in Manila, you have to send yung documents na yan dito sa Jensen, kasi before namin ipapadala sa Manila uli, kailangan may screen out namin and then maisama namin kayo sa talaan
ng mga nire-recommend ng institution para sa DOH Massage Licensure Examination. And then gusto ko lang din po palalahanan para sa bawat isa, nalalapit na po ang ating pong muli, no, yung 15th day of the month wherein you have to settle yung inyong monthly obligations. Para po sa fully paid, wag na kayong mag-alala, but for those who opted na magbabayad pa sa pamamagitan ng monthly dues, please pay on time. No? Before the 15th of the month, isettle nyo na po yung inyong monthly obligations. Okay, maraming salamat po at para nga palala po sa bawat isa na 'di ba tulad sinasabi natin pasulput-sulput lang yung ating gagawin mga surprise tests no mga quizzes na ganun. Abangan niyo lagi sa group chat. Now, kung kayo naman ay may iba't ibang mga concern, may mga tanong kayo about your requirements and things like those, huwag niyo pong i-send ang inyong communication sa group chat for a while. Ulitin ko po, katulad nung nabanggit ko kanina, kung kayo ay may mga individual concerns, huwag niyo pong ipasa sa group chat kasi there are times na sa dami ng mga messages ay hindi ko agad-agad na nababasa. No? Mahirap kasing basahin lahat. No? Magbabackread ako sa lahat ng mga communication. So, ang gawin niyo po, i-PM niyo po ako directly. Okay, i-PM niyo po ako directly and then, ayun po, para magkaroon tayo ng direct na communication. Yun yung pong sinasuggest ko madalas na pag may mga concern kayo, yung PM me directly. Ito naman po ay madali nyo ma-access sa pamamagitan ng account na Benji Eugenio LMT. Iwasan nyo po yung isang account ko na Benji Eugenio lang po kasi yun naman po ay hindi ko madalas na nabubuksan. Ang talagang madalas natin nabubuksan ay yung account na Benji Eugenio LMT. Ayun po. Sige po at muli congratulations sa mga sa ating nakakuha ng top 10 no nung nakalipas na Sabado meron tayong special practice test na actually dinesign natin yon para dun sa Bravo group. Kaso lang po in-invite na rin natin para sa iba na sumali na rin at nakakatuwa nga po no marami po sa atin ang nakakuha over 90% no. So magandang sign na po 'yan. But for the others na medyo nahirapan, wag lang po kayo ma-discourage, tuloy lang po, practice lang po, aral lang po, patuloy na sa pagbabasa. And then kung minsan hindi nyo po nakikita sa ating group chat yung mga video po natin, tiyak po na ma-access nyo po lahat ng ating video kasi in-upload natin po but because of constraints sa oras, hindi na namin na ipopost doon sa group chat. Pero kapag kayo ay nag-subscribe sa account na Benji Eugenio LMT and then click nyo po yung notification button, kapag karaka po, mayroon tayong bago pong mga upload, manonotify po kayo agad-agad. No? So yun po yung kagandahan po nun. Just don't click the subscribe button sa ating YouTube channel na Benji Eugenio LMT. Ano po, dadagdagan nyo lang po na pagkiklik din po ng ating pong notification bell. Okay? So ayun po. For the meantime, mayroon po ba tayong gustong i-clarify, itanong? Ah, okay, kung medyo alanganin po, pwede naman po nasa chat box na lang kayo mag-communicate kasi po sinisilip-silip po natin yung inyong mga messages sa ating pong Zoom chat box. Okay, tuloy na po tayo. Sa nakalipas, ang ating napag-usapan ay patungkol sa skeletal system. Di po ba na kung inyo malaala, nabanggit po natin na sa skeletal system, there are 206 na bones, no? Na bahagi po ng skeletal system. At yung nga po, napag-usapan na po natin kamakailan kung ano-ano yung mga groupings na yon na napakahalaga na inyo pong pakatandaan upang sa gayon ay kapag mayroong mga tanong regarding kung saan located yung mga buto, madali natin siya ma-identify, madali natin masagot kung ano mang katanungan ng DOH lalo na sa inyong theoretical examination. Ngayon, sa araw na ito, sa ating pagpapatuloy, ang susunod naman na
pag-usapan natin ay ang muscular system, no? Ito yung sistema ng kalamnan o sistema ng muscles. Okay? So, ano ang makikita natin? The organ system na muscular system ay binubuo po ito na skeletal, smooth and cardiac muscles. And by the way, ang ating pong muscular system, ito po katulad nung nabanggit na natin kamakailan, ang muscular system ay siya pong nagbibigay ng movement, no, ng pagkilos, no, ng locomotion, ika nga, sa ating katawan. Kung ang ating skeletal system ay nagbibigay ng framework, no, upang sa gayon ay ang ating katawan ay makatayo, no, tayo ay makatayo, at nagbibigay din ng proteksyon sa mga vital internal organs, ang ating muscular system primarily ang kanyang gawain ay para magbibigay ng movement, no, ng pagkilos. Okay? Kaya tulad ng nabanggit natin kanina, ang organ system na ito ay binubuo ng skeletal, smooth, and cardiac muscles. Now, it permits or help permit movement of the body. Yon, tulad na banggit natin kanina, maintains posture, circulates blood throughout the body. Kapag ang circulation, of course, sa pamamagitan ng muscle, nagkakaroon ng circulation, hindi lamang po dugo ang kanyang sinicirculate, no, sapagkat sinicirculate um, kasama na po doon sa pag-circulate ng ating dugo. Of course, naroon na po yung mga nutrients na kailangan natin, no? Naroon na po yung oxygen na kailangan nating katawan. At kasama din po doon sa circulation na yan, of course, yung pag-expel, no? Pag-alis, no? Pagtanggal ng mga carbon dioxide, ng mga lason, no? Na hindi na natin kinakailangan sa ating katawan. Okay? So malaking bagay po ang ginagawa po ng ating muscular system. The muscular system in the vertebrates are controlled through the nervous system. Kaya nga po ang tawag po diyan minsan ang iba sa mga muscles ay autonomous, no? So in a little while makikita po natin yung ibang mga gawain po, no? Ito yung makikita natin yung characteristic ng ating muscles, which is the ability to contract, no? Yung contractility. Pag sinabing nagko-contract po siya, umiiksi yung muscle, no? Yung muscle fiber na yan. Lumiliit po siya, umiiksi po siya. Kung siya naman po ay umiiksi, may kakayahan din po siyang mag-extend, no? Kaya ang tawag diyan ay extensibility, no? Ability to stretch, no? Liliit siya, pwede siya mag-stretch. And another characteristic of a muscle is makikita po natin yung kanyang elasticity, no? Pag sinabing elasticity, madali siyang bumalik sa kanya unang ayos, no? Nagba-bounce back siya. Kaya po ang katawagan diyan ay elasticity. And of course, yung panghuli na katangian ng muscle ay ang kanyang excitability. Pag sinabi natin excitability, may kakayahan siyang mag-respond to any stimulus, no? Kaya parang ano, pag pinitik mo siya, nagba-bounce back siya, gumagalaw siya. So, yun yung isa sa mga o yun yung mga nasasabi natin na mga katangian ng ating muscle. Okay? Ayan. Yun. Pag sinabi naman nating skeletal muscle, ito ay nakakonekta sa ating buto. No, kaya hindi pwede po na hindi po na pwedeng ma-isolate po natin yung muscle sa ating buto, no? Kasi walang movement na mangyayari kung ang muscle ay hindi nakakonect sa buto. Kaya ayun, isa sa mga katangian ng ating muscular system ay ito ay nagbibigay hugis sa ating katawan. Yan, okay? Kaya yung mga tao na mahilig mag-bodybuilding, no? Mahilig silang mag-gym, gano'n, no? Mag-weight training, ika nga. Mapapansin po natin lumalaki at lumalaki yung kanilang katawan at ito po ay sanhi doon sa muscle, no? Nagkakaroon po ng paglaki ng muscle sa pamamagitan po ng regular na exercise, ika nga, no? So yun po ang nagagawa po ng ating muscles. And by the way, trivia po ito, mayroon pong 640 na muscle sa katawan ng tao at ayon din po sa literature natin sa DOH na mayroong 40% sa 40% sa buong body weight, mayroon pong humigit kumulang na mga 40% na bumubuo, no, sa bigat ng tao. Ganun po ang ano po niyan.
ganun po kadami, no, yung concentration po ng muscle sa katawan ng tao. Okay? So tandaan natin ha, pagka pinag-usapan yung skeletal system, ilang buto mayroon? 206. Kapag pinag-usapan naman natin yung muscles, may ilang muscles siya mayroon? There are more or less 640 muscles sa isang adult. Okay? Kaya lang, huwag kayong mag-alala, hindi naman ipinamemorize ng DOH yung lahat ng 640 muscles na yan. Titingnan na natin yung mga major na mga muscle groups na maging kumbaga madadaanan ng ating pagmamasahe. So yun lang gusto ng DOH na magkaroon tayo ng familiarity sa mga muscles na ito para upang sa gayon ay tayo nagmasahe, no? Madali natin ma-describe sa ating client, no? Kung ano yung mga area na yun na minamasahe po natin. At the same time, kung kayo naman ay no, alam nyo naman sa oral practical examination, anything could happen, no? Because in the past, parang structured yung examination ng DOH. Pero kamakailan medyo hindi na gano'n, no? Kaya lagi nating sinasabi, 'di ba, even sa inyong theoretical examination, ang kaparaanan ng DOH now sa pagsusulit ay binibigyan na nila ng aspeto ng analysis, no? Binibigyan na nila ng aspeto ng pag-uusisa, ng pag-iisip. Ganon, no? Hindi lamang ito about knowing kung ano yung mga bagay-bagay, kung hindi ano naman yung pwede mangyari at anong pwede nating gawin, no? In application sa ating kaalaman patungkol sa pagmamasahe. Okay. So ito po ang tatlong groups, no, major groups o tatlong types ika nga ng mga muscles, no. We have the skeletal muscle, we have the smooth muscle and the cardiac muscle. Okay. So ano yung uri ng ano yung bumubuo naman po ng skeletal muscle, no? Pag sinabi natin skeletal muscle, ito ay nakakonekta sa isang buto, no? Ito ay naka ano po, dito makikita natin sa illustration, nakadikit po siya, no? Yung muscle na yan nakadikit po sa buto, pero technically ang talagang nakadikit sa ating buto ay yung tendon, no? Ito yung buong bahagi po ng ating pong katawan. Okay? So, ayun po ito po yung larawan na kung saan ay maituturing natin yung muscle na ito ay skeletal sapagkat ito po ay nakadikit sa ating buto at tumutulong po siya sa movement, ika nga, no, sa pagkilos natin, no, upang makakilos isang particular na bahagi ng ating katawan. Okay. So, ang skeletal muscle ay ika nga voluntary. Pag sinabi nating voluntary, there is a conscious effort mula sa ating kaisipan, mula sa ating utak na igalaw ang parte ng katawan na yan, no? Ang parte ng muscle na yan, no? So, ano po yan? Meron pong conscious effort, no? Meron po siyang, ang tawag po niyan, may kamalayan, ika nga, no? Na ikilos. Ang sumunod naman, smooth muscle, no? Kasi 'di ba, may sinabi natin iba't ibang klase ng muscle. Ngayon, ang smooth muscle, typically ang smooth muscle ay involuntary. Bakit involuntary? Kasi ang pag sinabi nating involuntary, kumikilos po siya na wala po tayong kamalayan, no? Wala tayong direct consciousness doon sa mga movement na 'yon. Anong halimbawa? Halimbawa po niyan ay yung mga mga bahagi ng ating tiyan, no? Yung intestines po natin, yung mga blood vessels na 'yan na kusang dumadaloy po yung yung mga nutrients sa ating katawan at siya ay napaprocess po mula doon sa pagkain, ika nga, tapos dumadaan po sa mga hollow part na yan ng ating tiyan, ng ating intestine, at even sa kalitlitang blood vessel, no? So, yung mga muscle na yan ay maituturing na smooth muscle at ang pangalawang kategorya makikita natin dito, ito ay involuntary. Wala tayong kamalayan, wala tayong conscious effort, hindi natin pinipilit, kusa na lang siyang gumagalaw. Okay. Ang sumunod at panghuli na uri ng muscle ay maituturing nating cardiac muscle. Again, the cardiac muscles are involuntary. No? Katulad siya ng smooth muscle. Involuntary kasi kusa lang siyang gumagalaw simula nang tayo ipinanganak, no? Hanggang sa tayo ay mag-i-expire. Okay? Pag sinabi expire, talagang ano na 'yon, no? Hindi na tayo buhay noon. Okay?
namatay na tayo noon, no? So, yun, yung muscles na yan na sa ating puso ay continuously nagpapump po yan, no? Patuloy lang siyang gumagalaw habang tayo nabubuhay at ito ay matuturing natin katulad na banggit natin kanina na involuntary muscle. Okay? So, yun lang po yung mga tandaan natin when it comes to mga kumbaga ano natin no introductory part ng ating pong pag-aaral ng mga patungkol sa mga muscles. Okay, ngayon tingnan naman po natin yung mga major no kasi katulad sinabi natin napakarami po ng mga muscles, there are 640. Ngunit tingnan lang po natin yung mga major na mga muscle groups no na malamang lalabas sa inyong examination. Okay, number one, deltoid. Anong ibig sabihin ng deltoid? Yung deltoid ay sandali. Ayan, yung ating barkada na nandito sa namamasyal to minsan eh, minsan-minsan. Okay, pag sinabing deltoid, ito yung muscle na sa ball and socket joint no na kumukonekta sa ating arm at sa ating trunk. So sa body ano 'di ba, napag-usapan natin yung major na body groups. You have the neck, the head, you have the trunk, the extremities, the upper extremities, and the lower extremities. Okay? So yung deltoid, nandito po nakakonect. Ito po yung muscle po na nandito banda. Yan, nandito po. Let me use my pen here. Okay? Yan. Ito po yung uri ng muscle no na makikita po natin sa ating model. Nandito po banda yung deltoid na yan. Okay? So ang sumunod naman na muscle na matatagpuan natin sa upper extremity, no, ay yung biceps. Okay? Biceps. Biceps is a large thick muscle located in the ventral part and lateral side. Okay, so andito po 'yan, okay? Wala na siya dito sa aking model. Andito sa illustration po natin, ito po ang biceps. Okay? Malawak po siya, makapal po siya ng muscle at nakikita sa ventral part. No? So yung ventral part is somewhere in the front, para siyang anterior din, no? Ventral part, ngunit ang kanyang ano din po ay na matatagpuan sa lateral, no? Sa tagiliran. So dito banda, tagiliran. Ventral, banda dito sa harapan, as opposed to dorsal. Ang dorsal kasi likuran, no? So this is the ventral part and then nasa lateral side. So ito po, dito po natin makikita yung biceps. Okay? Ang sumunod naman ay ang triceps. Okay. Kung ang biceps ay nandito sa harapan, sa bandang likuran naman, na bulto rin siya ng muscle, no? Nandito naman sa bandang likuran, makikita po natin nasa dorsal part ng ating balikat, ng ating kamay, ng upper arm. Okay? Biceps sa harapan, triceps sa bandang likuran. Okay? Next one is nasa upper part extremities po tayo, extremity part ng katawan ng tao. We have the brachioradialis, no? Ano yung brachioradialis? Brachioradialis is the superficial forearm muscle in the lateral forearm. Okay? So lateral forearm. Ayan, wala na. Tapos na yung aking ano dito. So dito na sa illustration makikita natin, superficial means sa bandang ibabaw, no? Superficial sa bandang ibabaw po siya na nasa ating kamay, okay? Nasa ating forearm and in the lateral side, no? Sa nasa bandang tagiliran. Yan po ang brachioradialis, okay? Another way to remember yung brachioradialis ito ay kahiliran ng ating hinlalaki. Yon, kahiliran ng hinlalaki natin. So dito somewhere sa part na to, no? Yan, ito yung ating hinlalaki, kahilera po niyan. Yan po ang brachioradialis. Okay? Ayan. Nasa ano pa rin tayo, nasa upper extremity pa rin tayo, no, sa forearm. Ano naman yung pronator? Pronator or pronator teres, ito yung superficial, again, nasa bandang ibabaw na rin po siya ng ating pong katawan, ng ating kamay, layer of the anterior compartment of the forearm. So anterior, bandang ano, harap o likuran?
Anterior means sa bandang harapan, no? Compartment of the forearm. Okay? So ito po ang pronator teres. Okay. Ang sumunod naman ay opposite ng pronator ay, ayan, ayan yung illustration na yan, ay ang supinator, no? Pronator nag-mix yung isang gawain po niyan ay naipopron na idadapa po natin no face down ng ating kamay, no? Pero ang kabaliktaran po ng pronator na yan ay supinator, no? Supinator. Supinator muscle is a broadly shaped muscle in the superior and posterior compartment of the forearm. Okay? So, ayan, ito yung supinator. Kanina, ito po yung pronator at yun yung nagagawa po niya, no, naidadapa niya po, no, face down yung ating kamay, pero ito naman po naititihaya, no, naisusupine. So, this is that muscle that makes it happen, no? Ito po yung ano po niyan. Siya po siya po yung nagpapakilos ng ating kamay upang ito ay ating matihaya from nakadapa, nakaganon, na ititihaya. Okay? So, yun po ang supinator. Ayan. The next one is the thenar muscles. At lagi nating tandaan ha, yung ating pong discussion po rito ay napaka-basic po at hindi po natin hinihimay-himay yung iba pang mga parte po ng muscle. Kasi kung titingnan po natin, yung isang parte ng katawan, ng isang muscle, I should say, ay ang dami-dami pa po yung mga underlying mga ano po, no, mga classification saka identification ng mga muscles. But for the purposes of the DOS Massage Licensure Examination, ay dinadaanan lang po natin, pinapasadaan lang po natin yung mga maaari natin ma-encounter sa ating pagmamasahe. Okay. The next one here, this the thenar muscles, no? Thenar muscles are fleshy part of the base of the thumb. So, ito yung ating hinlalaki, no? Ito yung malamang bahagi, no? Malamang bahagi ng ating pong hinlalaki. And the function is to help control the fine movements of the thumb, no? Naikikilos niya yung ating hinlalaki, no? The left and the right na hinlalaki, no? Okay, no, or the thumb. Okay? So ano papagalaw po niyan ay thenar muscles. Ayan, tutungo na tayo ngayon. Kanina, upper extremity, no? Mula sa ating balikat, pababa. Ito na naman ay mula sa ating bewang, no? Hanggang pababa, no? The lower extremity part of the body that includes the leg, the ankle, and the foot. Okay, so ano yung mga muscles na matatagpuan natin dito? Okay. Una makikita natin is yung rectus femoris, no? Rectus femoris is a long fleshy muscle located in the anterior compartment of the thigh. So ito po ang bahagi po ng rectus femoris. Okay? Mahaba siya mula sa ating bewang pababa, no? Hanggang sa may tuhod. Okay? That is the rectus femoris. Ang kanyang function ay naiko-cross niya yung ating knee joint, na i-flex, na extend yung ating knee joint, no? Yun po yung gawain po ng ating rectus femoris. Ang sumunod naman ay, well, of course, yung ating pong quadriceps, no? Quadriceps are a group of muscles at the front of the thigh. And again, kasama pa rin dito yung rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, at vastus medialis. Okay? So yan po ang bumubuo quadriceps, no? Pati sa kabila nandito po yan, no? Tandaan lang lagi natin pag sinabing quadriceps, ito ay yung kanina nabanggit natin, the long muscles uh, that's a long muscle na mula doon sa hip natin hanggang sa tuhod, which is called rectus femoris. We have also the vastus intermedius, vastus lateralis, and vastus medialis, no? Kanya nga siya quadriceps. Ibig sabihin nun apat. Okay? So marami siyang functions, marami siyang pwedeng gawin, no? At ang halimbawa po nito ay paninipa, no? Kicking, running, yung pagtakbo, pagtalon, jumping, and of course walking, no? Sa paglalakad. No? Kaya ayun po, napakaganda, napaka vital po ng parte
yung rectus, ng quadriceps na yan, nakinabilangan ng rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, saka vastus medialis. Okay, ayun po. Ang sumunod naman ay hamstring. Okay. So ang hamstring are tendons, no? Pag sinabi nating tendon, ito ay mahabang band of muscle tissue at the back of the thigh, no? So nasa bandang likuran. Malitong drawing na to, kasi back yung sabi, no? At the back of the thigh that has a large muscle to the bone. Okay. Okay. So I'm sorry for the error na error yung picture na yan. So yun po yung hamstring. Ang sumunod naman ay gastrocnemius, no? Kanina nandito po yung ano natin, yung minention natin kanina. Yung gastrocnemius naman, ito ay bandang ano sa Tagalog niyan, 'di ba? Binti, no? Sa Bisaya ang tawag namin diyan bagtak. Tama ba 'yon? Bagtak, bagtak. Okay? So, ayun po. Back of the lower leg which forms bulk of the calf muscle. Yan po. Ito po yung calf muscle na yan. Now, if you remember, very particular ako sa bandang bahagi ito ng ano sa pagmamasa yung banda rito, no? Kasi mapapansin niyo sa illustration, if you go down lower here, manipis po yan, di ba? So, kaya po minsan, ang pagmamasahe, minsan po ang iba, nagbasahe sila ng heavy dito, patungo sa itaas, no? From inferior to superior. Unfortunately, kapag dito banda sa may pinaka lower part, no? Lower part ng ating, ano, ng ating lower leg, ika nga, ay hinigpitan mo na diyan, masakit na po 'yon. Why is that? Because the muscle here is very thin, no? Manipis po yan. Ang muscle ay, ang concentration ng muscle na pwedeng masahiin ay dito sa bandang binti, which is the gastrocnemius. Okay? So, ibig sabihin nun, pagka hinagod ninyo yung pasyente dito, yung client dito, dapat light lang po, no? Light lang po yan, and then saka mo sa diinan, pag tinamaan mo na yung ano, yung binti, no? Yung muscle na yon, which is called gastrocnemius. Okay? So again, nakakatumutulong din siya sa paglalakad at pag-maintain ng posture, no? Nakakatayo na maayos ang ating tayo ay nakakatayo ng maayos. Okay. So tuloy tayo. Ayan, no? Sa lower extremities pa rin tayo, but this time nasa harapan, no? Tibialis anterior is the largest or in the four muscle in the anterior compartment of the lower leg. So tibia, pag sinabi nating tibia, anong ano natin doon? Ano yung papansin natin? Ito yung shin bone actually ito, no? Yung buto na yan, yung tibia na buto na yan, no? Ngunit ang muscle ay tinatawag na tibialis anterior. Okay? So ito yung banda rito, no? Banda dito na side. Tibialis anterior is the largest of the four muscles in the anterior. Pag sinabi anterior, nasa bandang harapan na compartment ng lower leg. Okay? So this is the tibialis anterior. Again, ang function po yan, katulad po na nabanggit natin kanina, sa paglalakad, sa paninipa, okay? And by stabilizing the joint ankle, no? Ito yung ankle na nandito, yung joint na yan. So, ibig sabihin, no, nami-maintain natin uli yung ating posture. Okay? Kaya tuloy tayo. Yan. Tutungo na nga tayo ngayon sa upper back, no? Mula sa upper back natin. Sandali. Okay. Okay. Sa upper back naman, ito yung makikita natin, trapezius, no? Trapezius is a large superficial muscle that resembles like a kite, no? Para siyang saranggula. Yan po, yung muscle na yan, no? I think even ang nagpapalaki po niyan ay yung ano, yung I think yung rowing, ganun pa, rowing, no? Sa pag kayo nagji-gym, no? Yung rowing na ganun, tumutulong po siyang lumaki po yung ating traps. Yan ang tawag po sa gym, yung traps or trapezius. Okay? So pagka pumasok o narinig natin yung word na trapezius, that means ito yung bandang ano, no, bandang muscle natin sa ating likuran, sa ating upper back, at ito ay ang hugis saranggula. Okay, yan po ang trapezius. Function niya ay to stabilize and move
the scapula. So ito yung part ng masa ng buto na scapula, no, nasa gilid. Okay? So yun po, napapagalaw niya at na-stabilize niya yung ano, yung scapula na yan. Okay? So, yan. Kung ang kanina ay yung saranggula, yung traps na yan nandito, iyon makikita naman natin dito ngayon yung erector spinae. Okay? Erector spinae are group of muscles that originates near the sacrum and extend vertically up to the length of the back. No? So ito yung dito banda yung ano, yung ating pong sacrum. Okay? O yung sacral bone na yan, pagka ang muscle na nandyan ay stretch yan hanggang sa liig natin, ang tawag niyan ay erector spinae. Okay? So ang function niyan ay tumutulong siya sa ano para maikilos natin yung ating ano, yung ating bewang, no? Extend laterally, flex and rotate, no? So yung ating mga joints na nasa anding likuran ay naigagalaw natin, no? Because of the erector spinae. Okay. Ayan ha. So, traps, kanina, saranggula. Sa ilalim ng saranggula na yan, meron tayong tinatawag na erector spinae at ang koneksyon mula sa sacral bone, paakyat, no, hanggang dito sa may bandang ano natin, no, shoulder area. Okay. Ang sumunod naman ay ito, no, latissimus dorsi. Yan. Okay. Latissimus dorsi is a broad, flat muscle that occupies majority of the lower posterior thorax. Okay? Lower posterior thorax. Okay. So dito banda, no? Dito banda, no? Ang kanyang location ay posterior sa likuran and then lower part ng thorax. Ito yung thorax thoracic cage na sinasabi, yung ating dibdib. Ito yung banda sa pinakababa. Okay, ang tawag dyan ay latissimus dorsi. Ulitin ko, ang tawag dyan ng muscle na to ay latissimus dorsi at ang kanyang gawain ay tumutulong siya na maikilos yung ating balikat, no? And then ma-extend yung ating kamay, ng ating yung arm. Okay? So, at na-aero-rotate of course, no? So, yun po yun, na-aero-rotate natin yung area ng trunk or ng torso. Okay, tuloy tayo sa lower back. Ayan, no? Ito ang ano 'yon, yung may tuturing natin na isa sa mga pinakamakapal na muscle sa katawan ng tao, no? Uh, the lower part is the gluteals. Gluteals, yan, gluteals, I'm sorry. Gluteals ay binubuo ng tinatawag na gluteus minimus. Ayan po, minimus ibig sabihin maliit, no? Gluteus medius. Okay, yung medius bandang gitna at gluteus maximus. Okay, so ito yung pag sinabing gluteus maximus, ito yung pinakamalaki sa lahat ng mga gluteals muscles. Gluteals, no? Gluteals muscles. Ulitin ko ha, pag narinig natin yung gluteals, ibig sabihin po gluteus minimus, gluteus medius, at gluteus maximus. Yan. Yan po ang bumubuo ng gluteals. And by the way, masarap po ito pagka ginamitan natin ng Eflorals and then yung hacking, no, yung taputbit, maganda din po dyan, no? Sa bandang bahagi po na yan. Okay? So, ayan po. The function is to help stabilize the upper body and hips in aid or helps in aid upper body and hips in aid of locomotion. Ayan, medyo may konting syntax error tong ating ano dito. No? So, ibig sabihin po nun, yun ay nakakatulong po siya sa upang maikilos natin yung ating trunk, yung upper part of the body and the hips, no? Ayun po. Okay, yun po yung nagagawa ng gluteals. Okay. Ayan, no? Ba't nabalik to? O yan, review na lang natin ulit. Okay? Kasi na-discuss na natin to kanina. Types of muscles, the smooth at the cellular level. Ang smooth muscle ay described as involuntary, non-striated. No? Pag na-encounter nyo yung salitang non-striated, striated, hindi striated. Non-striated. Okay, ibig sabihin nun, wala siyang linya, no? No lines. Okay?
Type of tissue found in the walls of the hollow organs. Okay, nabanggit na natin din kanina, nasa bandang intestine. Pag hollow organ, yung mga butas na yan, no? Yung mga tubo na yan. No? Isang halimbawa niyan, yung uterus sa tiyan, at matatagpuan din lalo na doon sa ating mga sa ating mga veins, no, sa ating arteries, no. Ibig sabihin, yung pinagdadaluyan ng dugo. Okay, your arteries and the veins. And the function, we can see as the function ay tumutulong siya upang ma-maintain ang blood pressure at ang pag-flow na ika nga na nabanggit na natin ng mga nutrients. Okay. Yan. So, the next one is the cardiac muscle, also known as the myocardium, that makes up the thick middle layer of the heart. No? So, thick middle layer, nasa bandang gitna po yan, dito po banda, no? Ito po yung yung ating cardiac muscles. At muli, katulad na nabanggit na natin, yung inner layer is myocardium, the outer layer, endocardium, and the outer layer is epicardium, no? Ibig sabihin po niyan, ito yung mga muscle na siyang responsible. Siya yung may dahilan kung bakit nakapag-pump ng dugo, no, sa katawan ng tao. And just come to think of it, very, very crucial sa katawan ng tao yung ating puso. Di ba? And by the way, gaano ba kalaki yung ating puso? Minsan tinatanong po yan sa DOH, no? Lalo na pagka medyo may kakulitan yung ating SSO, no? Tinatanong niya, okay, naaral mo na ba yung anatomy physiology? Yung mga ganong entrada ng tanong, di ba? Pag sinabi, yes sir. Okay, now, show me how big your heart is. Yan, okay? So ang sagot natin po diyan para po sa hindi pa po nakakaalam, ang standard standard bang term na 'yon, ang normal na laki po ng puso ng tao ay kasing laki din po ng ating kamao. Okay. So yun po ang noon, no? Ang sagot po doon sa question na how big is your heart? Okay? Ang susunod na itatanong diyan, posibleng itanong ng ating assessor ay where is your heart located? Ayan. Okay? Minsan nagkakaroon ako ng ganyang survey, no? Nagtatanong ko sa estudyante. Minsan ang choices ko are the following, no? Ito ba ay nasa kaliwa, nasa kanan o nasa gitna? Ayan, no? So, kanya-kanyang turo yan, di ba? Minsan tinuturo na iba na sa kaliwa, minsan iba naman na sa kanan. Okay? Pero kapatid, mga kasama, ang totoong location ng puso ng tao ay nasaan? Andito sa bandang, for a while, hindi na ako nakikita pala. Makikita natin sa bandang gitna, no? Dito, sa gitna ng puso natin. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, itabi ko muna yung aking kaibigan dito. Ayan po. Or this one, no? Yeah, dito pala kay model. Dito po yung ating puso, no? Situated in the middle of the chest. Okay? Ayan po ang kanyang pinaka-location. Kanya lang, kailangan nating tandaan na minsan kasi may choices. Kung pag sinabi nating put in the middle or located in the central part or in the medial part of the human torso, lagi nating tandaan na pagka may pumasok na description inclined towards the left or towards the right, no? Ibig sabihin nun, naka ano siya, no? Paano ba incline sa Tagalog? Naka nakatihaya, naka-incline, incline. Oh, nakakiling. Ayan, okay. Kumikiling po siya either sa left, sa kaliwa o sa kanan. Now, the correct answer is ang ating puso ay nasa gitna, ngunit ito ay kumikiling sa bandang kaliwa. Okay? Nakuha na po natin. So kung titingnan natin sa illustration na ito, ayan, no? Andito yung heart, parang siya, may bias sa left, no? Sa left part ng katawan ng tao. Kaya yun po. Kaya may mga confusion minsan na pag tinatanong, pag tinuturo, pag pinapaturo, saan yung puso ng tao? Turo natin ay sa bandang kanan. That if you notice also pag tayo ang tawag noon, nagbibigay pugay sa ating watawat, di ba? Nilalagay natin sa kanan yung ating palad. Okay? Pero
Pagka ang katanungan ay nasaan located, nasaan situated, lagi natin ituro yung gitna at ito ay nakakiling sa bandang kaliwa. No? So, parang ganito po siya na nakaganon. Ayan. Yun po ang exact location ng ating puso. Okay? Ayan. So, I think that's all about our discussion on the cardiac, on the muscles. Okay, do you have any clarification or question so far? Like what I said, ayan, sumagot na si Sam kanina. Ayan, sabi niya nasa left. Tama po yung sinabi ni Sam na ka-incline sa left yung ating puso. Okay, so there you are for a while. Okay, so pasadahan na lang natin muli yung ating pong discussion because it seems medyo may kulang doon sa ating slide. Ano po? Okay. Sa body region, ulitin natin, upper extremities, ito ay kinabilangan ng ating arm. Sa arm natin, sa braso, nandoon yung deltoid, biceps, and triceps. Okay, yun po yung mga pointers na dapat nating tandaan. Pag forearm naman, sa ating bisig, yun, nabanggit natin yung brachioradialis at saka yung pronator at supinator, no? Yung nagpapadapa ng ating kamay at nagpapatihaya. Okay. Yung sa daliri naman, we have the thenar and the hypothenar, no? Yung sa ating palad, yung pinakababa ng ating palad ay yung ika nga yung hypothenar. Okay. So yun po yung tandaan po natin po doon. Balikan natin yung sa lower extremities, which is yung sa leg part, no, ng ating katawan. You have the upper leg at nandito matatagpuan natin. And by the way, I'm looking at page 32 sa inyong manual, no? Ang makikita natin rectus femoris, ito yung kalamnan sa harapan ng hita, kabahagi siya ng quadriceps, and then yung quadriceps, no, na describe na natin kanina, and then sa bandang likuran yung trapezius, no, yung barang sa likuran ng katawan ng tao, yeah, yung trapezius na nandito sa bandang likuran na para siyang hugis saranggola, and then you have the erector spinae. Ayan, okay? At sa baba naman po niyan ay yung sa ating lower back ay yung puwitan. Okay. Ba't nga ba naisama yung sa lower extremities yung trapezius? Medyo may problema yung illustration na to. Okay. Kasi back na po siya, hindi po siya part ng lower extremities. Ayan po. Ayan, tulad ng banggit natin kanina, ayan, review na lang po natin, yung type of muscles, ito lang yung madalas lumalabas sa exam ng DOH, no? Yung type of muscles na yan, we have the skeletal muscle, the smooth muscle, and the cardiac muscle. And then kung titingnan natin yung kanyang description, skeletal muscle is always voluntary. Pag sinabing voluntary, may conscious effort na hindi siya kusang gumagalaw without the what's this? The control of the brain or the mind. Okay? And then pag smooth muscle naman, involuntary, means to say, kusa siyang gumagalaw without even our knowing it, no? Hindi natin alam, hindi natin namamalayan. And we have also the cardiac muscle, ang kalamnan ng puso, which is also involuntary at matatagpuan ito sa puso ng tao. Okay. So, iyon lamang po ang ano po nandito sa cardiac muscle. Yeah, the cardiac muscle is found solely in the wall of the heart. So pagka tinanong po kayo, can you find the cardiac muscle in the brain? Yung gano'n, no? Or basta gano'n lang po niya, no?
lagi nating pakatandaan na kapag pinag-usapan yung cardiac muscle, cardiac means heart, no? Puso. Yan po, hindi po siya pwedeng malocate po sa thenar o sa gluteus, yung gano'n, no? Lalo na sa talampakan, no? Wala po diyan, no? Kasi ang kanyang pinaka-location ay matatagpuan natin sa puso. Okay, that's the main and the only location ng cardiac muscle. Okay. So do we have any clarification? The next topic that we are going to discuss is the integumentary system. Medyo mahaba-haba po ang ating discussion integumentary system. That's why we will not be tackling that for today. So, ayun lang. I would like all to open this floor for any clarification or even if you have other questions related sa ating sa ating training, baka pwede nyo na itanong kasi we still have how many? Mga 7 minutes po na natitira. Okay? So, anyone who would like to raise anything, kung mayroon kayong clarification, aside from the topic today, okay na po tayo. Cherry Ann, are you okay? Yes, Rosemary. Yes, Rosemary, go ahead. Nandali i-unmute kita. Paki-unmute mo rin yung sarili mo dyan, Rose. Rose, paki-unmute mo. Hi, Rose. Ayan, medyo nawala ka, Rose. Hindi ka namin nakikita at saka hindi ka namin naririnig, Rose. Okay, baka na-aksidente lang na-raise ni Rose yung kanyang kamay. Baba na lang natin. Okay, anyone else who would like to ask something? Yes, yes, Ma'am Starlife. Yan, si Ma'am Starlife for a while, ma'am. Yes, yes, ma'am, go ahead. Sir, I have a question po regarding dun sa birth certificate. Kung galing pong PSA, tapos same po dun sa marriage contract, okay na po yon? I'm sorry. Ang tanong mo, ang birth certificate galing sa ano? Sa PSA po. Okay. So, Then, what same as the, ano po, ang tawag dito, marriage contract, okay na po yon? Oh, well, 'di ba magkahiwalay yung dalawa? Yes, sir. Yes, sir. Pero same, Okay. ang tawag doon, PSA din po yung ano. Yung marriage contract, PSA. Yes, sir. Mayroon bang ganon? PSA yung marriage contract? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, hindi ko ngayon ko lang Um, narinig yan eh. Kasi 'di ba marriage contract hiwalay yan sa PSA. So meron na pala yun sa PSA. yes, sir. Meron po ako. Okay. Sige po, kung basta for as long as naka-indicate, sorry mga bagay na hindi ko alam. Kung naka-indicate naman marriage contract and then galing sa PSA, then no problem with that, no? Basta yun lang po, importante lang mayroon naka-indicate na marriage contract. Kasi Okay. ang purpose po niyan is para kung ang inyong, 'di ba, normally pag single, iba yung pangalan doon sa ating birth Yes. certificate. Yes, sir. Yes. Sinasabi ng DOH, sandali, ano bang gusto mong gamitin? Gusto mong gamitin yung married name mo? O pag gusto mong gamitin, i-attach mo yung marriage contract para mayroon kang proof na may karapatan kang gamitin yung apelyido na yan. O Yeah. gano'n. Sige. Yes, sir. Pwede po, no? Tsaka yung ano naman nandoon naman yung sa application, sa application form pa lang, gamitin mo na yung married name. Okay? Yes, sir. Yes po. Yes po. Document na lang yang marriage contract to validate na magkaiba yung iyong pangalan doon Yes, sa birth sir. certificate and then you are changing into another name ba provided na nandyan yung backup support natin, no? Yung marriage contract Yes, na yan. sir. Ayan. Okay. Okay? Thank you, Yeah. sir. Okay, no problem. Basta ang importante lang baki ano nyo na, aga-agahan nyo na ng pagpapadala ng inyong mga Yes, documents sir. Okay na po. Oh, Sisend ko na, sir. wag nyo ipadala ng alanganin kasi alam nyo naman, baka may problema, hindi na natin maihabol yan sa DOH. Okay, sige Star Life, thank you so Thank you, much, sir. no? Thank And you. congratulations para Star Life, no? Kasi ikaw Oh, humabol ka lang pero your academic performance very good, thank no? you, sir. Katulad ng iba diyan na humahabol, ang gagaling, no? Ang gagaling ninyo. Pero yung mga datihan datihan bang tawag doon?
alam ko naman na nag-e-effort pa rin kayo. So, o yun, okay lang, no? Pasalamatan lang natin yung mga katulad nila Star Life na talagang ang bilis makapick up. Okay, so do we still have any clarification? I think hindi ko pa naririnig kasi ah, si Ma'am Luisa Camba. Ma'am, are you still around? Okay. Baka meron kayong tanong, Ma'am Luisa? O, parang wala naman siguro, ano? So, ayan po, katulad si Elisa May. Yeah, thank you, Elisa May. Si Cherry Ann, yung mga madalas magtatap sa atin, si Desiree, yung mga ganun. No? So, congratulations, you're doing well. Okay, si Sam, mayroon siyang habol. Yeah, sandali Sam ha. Yes, Sam, go ahead. Paki-unmute mo. Yeah, go ahead. Hi, Sir Bench. Good afternoon po. Yeah, magandang hapon. Sir Bench, paano po yung sa diploma? Pwede po ba yung, ah, tag dito, yung ginamit ko pag board exam? Diploma ginamit mo sa board exam? Yes po, yung naka-authenticate siya from the school using for my board exam. Walang po, well, 'di ba, minimum naman natin is high school diploma. So, all the more pwede yung mga ganon. Basta importante lang is yung isasubmit mo na na document is hindi po siya ano ha, isipin na natin na hindi na ibabalik ng DOH. So, kung kaya mo magpadala ng CTC, naka-CTC na document na inyong academic requirement, pwede mas maganda 'yon, no? Kasi kahit na hindi na babalik, naka-certified true copy naman siya. Wag lang kayong i-avoid nyo lang mag-submit ng original na as original. Yung Kasi naka-authenticate doon, Sir Bench, used for board exam purposes. Okay lang yun. nakalagay for board exam purposes. Hala. Paano ba 'yon? Hindi pa pwedeng transcript na lang? Pwede din naman. Oo, transcript 'di ba madaling kumuha ng CTC noon? Kasi Ah, normally ang transcript, hindi mo na rin pwedeng i-dictate doon na massage licensure exam eh, no? pero original po. Hindi, CTC nga din. Sa school, pwede Ah, naman CTC eh. Sabihin mo lang, kailangan ko ng CTC copy. okay po. Oo. Pero kung nandiyan pa yung school, kasi ang dilemma lang natin, pwede yung original naman, madaling kunin pa rin, no? Sa mga school, Mhm. yung mga TOR, madaling kunin, no? So, either way, kung ano yung comfortable sa iyo, convenient sa iyo, I should say, na isasubmit mo sa DOC without expecting any document that you submit to be returned back to you. Okay po, Sir Bench. Thank you Okay? po. Sige. Sam, doktor ka ba? Sam? Medical doctor Hindi. ka ba, Sam? Okay. Nurse. Nurse. Okay. Sige po. Opo. Yung mga nurse na yan, yung madalas mag-top sa exam. Hindi. May bias dun sa DOS. Yung mga nurse, mga midwives, yung mga PT. Okay. Sige po. Pero yung iba, meron akong na-encounter, high school graduate, bulag pa, nagtatap sa exam, no? Uh, Actually, wala din na sa profession yan eh. Nasa pagtsatsaga ng pag-aaral, pagbabasa. Okay? Cherian, we have anything to ask before we go? Ma'am Cherry? Okay na si Angeline? Hi, Ens. Oh, nagkita na rin tayo submit mo Hi, yung mga Sir documents Bench. mo. Ay, wala kang tanong. Wala kang tanong, Ens. Sa ano, Sir Bench ba? Sa results sa every exam, di ako makareceive sa email, sa Gmail. Di ako makareceive para doon kung sana mag-ano ba, Ay, mag-study yung sa mga mali. Ens. Ano, di ako Oh, makareceive, Sir Bench. okay. Alam nyo isang reason kasi baka nandoon bumabagsak sa sorry may maingay. Baka doon bumabagsak sa inyong spam. Sa spam folder or sa may mga ganun, di ba? Hindi mo ma-receive doon sa normal na page ng iyong email, pero nandun pala sa spam. Nandoon sa mga ganun eh. So i-explore mo yung folder sa email, no? Kasi ganun din ako minsan eh. May mga hindi ako tinitingnan ko nandun pala sa spam, no? Minsan kasi parang feeling ng office ng email, mali ano tayo, no, yung mga boot mails, mga ganun, no, so
Hanapin niyo po doon sa spam. I think baka nandoon sa spam or archives, yung mga ganon. Oo, ha. Hanapin mo doon, Edge. Okay. Sige po. So wala na tayo. I think we are good already. No? So maraming salamat. Muli patuloy lang kayong mag-aaral by tomorrow. Tomorrow is Tuesday. Ang ating topic is integumentary system. Medyo mahaba-haba po to. Pero interesting topic po to, no? Kasi ito yung talagang tinatamaan ng ating masahe. Kanina, yung muscles, of course, yun yung dinadaanan ng ating muscles. And then, of course, yung the largest organ in the human anatomy or human organism, which is the integumentary system, will be our topic by tomorrow. Okay, so that will be all for today. Maraming salamat. Arigato. God bless. And don't forget to submit your requirements. And paalaala din po sa mga nagma-monthly payment ng kanilang tuition. Malapit-lapit na po ang due hanggat maaga pakisettle nyo na po. Okay, God bless. See you tomorrow. Bye.